Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Colossians chapter 3 verses 1 to 4. Binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Be eternity-minded. Isipin daw po natin yung mga bagay na panlangit. Yun po ang paalala sa atin ni Apostle Paul. Kadalasan po pag sumasapit po itong November 1, marami sa atin ay nako-confront ng idea na saan ba pupunta yung ating kaluluwa kung sakaling tayo ay mawala na sa mundong ito. Yung iba po natatakot kapag pinag-uusapan po yung bagay na yan. Yung iba naman walang katiyakan, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Kung sa langit ba o sa impyerno. Yung iba naman ayaw pag-usapan, pinagtatawanan na lang yung issue na yan. Dahil nga ina-avoid po ng karamihan. Pero tayong mga Kristiyano dapat po tiyak na tiyak sa ating puso, na alam natin yung kahihinatnan po ng ating buhay, At ang sabi ng Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He has also set eternity in the hearts of men. So inilagay kasi ng Panginoon sa puso ng tao na dapat alamin niya yung kanyang kinabukasan o yung mangyayari sa kanyang buhay. Tayong mga Kristiyano ay malinaw dapat sa atin na dahil tayo sumampalataya, tiyak sa ating puso, yung mga katotohanan ng ating napakinggan. Kasi ganun po ang pananampalataya. Sabi sa Hebrews 11:1, katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita. So naniwala tayo sa sinabi ng salita ng Diyos, kaya naniniwala tayo na taglay-taglay natin yung mga pangako nito sa ating buhay. At kasama na dyan yung ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan sa sino mang sumampalataya sa kanyang anak na si Jesus. At naniniwala tayo, tiyak din dapat sa ating puso na may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nanalig sa Kanya. Sabi sa Hebrews 11:6, Kaya pagka pinag-usapan po yung buhay na walang hanggan, dapat po totoong-totoo yan sa ating mga puso, Kaya dito, pinapaalalahanan tayo ni Apostle Paul na isipin yung mga bagay na panlangit. Kung hindi, madadala tayo sa mga iniisip sa mundong ito ng mga ordinaryong tao. Nababalisa sila sa maraming bagay, para bagang dito na lamang sila sa mundong ito liligaya, at para bagang sasamantalahin na lamang yung pagkakataon nila sa mundong ito dahil nga wala silang idea na merong buhay na walang hanggan. At higit sa lahat, mapapansin nyo, punong-puno ng takot ang puso ng maraming tao kasi wala silang katiyakan. At tayo pong mga Kristiyano, sabi po rito, yung ating buhay natatago na sa Diyos kasama ni Kristo Jesus. Si Kristo ang inyong buhay. So, ibig sabihin, hawak na ng Panginoong Jesus ang ating buhay. Yun pong sinasabi ng John chapter 10 verse 28. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Kaya tiyak na tiyak sa ating puso na ang Panginoong Hesus na ang may hawak sa ating buhay. So paano ba maging eternity-minded, Pastor? Una-una po alisin nyo lahat yung takot sa inyong puso. Yung pagkabalisa. Kaya pansinin nyo yung Panginoong Hesus sabi sa Matthew chapter 6 verse 25, huwag kayong mabalisa sa mga bagay sa mundong ito, sa buhay na ito, Kaya alam niyo po tayong mga Kristiyano, kapag hindi natin iniisip na ang Diyos ang magsusupply ng lahat ng ating pangangailangan, mababalisa nga talaga tayo. Lagi nating iisipin na sa buhay na ito, tayo lang ang meron pong daladala ng lahat ng ating mga problema at pasanin. Pero alam niyo po, kapag tayo po'y eternity-minded, naniniwala tayo na ang Diyos po ang magsusupply ng lahat ng ating pangangailangan sa buhay na ito. Kaya hindi dapat tayo matakot o mabalisa. So, pangalawa, huwag tayong aasa sa sanlibutan ito. Yung iba parang ang
paniniwala nila, eto na yung talagang ultimate na kaligayahan nila eh. Yung sa mundong ito, magkaroon ka ng magandang buhay, magandang bahay, magarang sasakyan, mabili mo yung mga gusto mo. Alam niyo po ang sinasabi ng Biblia, huwag tayong umasa sa sanlibutang lumilipas. Ano po sabi sa 1 John chapter 2 verse 17? Kasi lahat po sa sanlibutang ito hindi permanente, lumilipas po lahat yan, mawawala lahat yan. Dapat po mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Ano po, yung iba sa kana lamang nila napapagtanto yan sa mga huling sandali na ng kanilang buhay. Sinayang nila yung kanilang buhay sa pagkakamit ng mga bagay sa sanlibutan, pero nakalimutan nila ang Diyos. Ano po? At dapat manalig tayo na taglay-taglay natin ang buhay na walang hanggan dahil sa ating pagsampalataya kay Jesus. Ano po? Tayo na naniwala sa ating Panginoong Jesus bilang ating Lord and Savior, nag-surrender ng ating buhay sa Kanya. Dapat malinaw sa atin na ngayon pa lang meron na tayong buhay na walang hanggan. Hindi po sa pagdating pa ng araw na tayo ay kukunin na ni Lord, ano po, ngayon pa lang tiyak na sa iyong puso, no po, na ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan. At kapag ganyan ang kaisipan mo, kapatid, wala kang takot. Kasi alam mo, hawak ng Panginoong Hesus ang iyong buhay. Malinaw naman yan, di ba, sa John chapter 3 verse 16, yung unang-unang verse na na-memorize natin, ano po, ang sabi po dyan, hindi na tayo mapapahamak pa, kundi mayroon na tayong buhay na walang hanggan. So ganun po yung pag-iisip. Dapat natin mga kapatid, isaisip natin yung mga bagay na panlangit. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po na tinuturuan mo kaming maging eternity-minded. Kasi sa sanlibutang ito, madidisappoint lang kami, Panginoon, sa lahat ng aming nakikita at nararanasan. Pero kung ang puso namin at isipan ay nakatuon sa iyo sa mga bagay na panlangit, malinaw at tiyak na tiyak sa aming puso na meron kaming buhay na walang hanggan, at ikaw ang may hawak ng buhay na ito na taglay-taglay namin ngayon. At higit sa lahat, ginagantimpalaan mo pa, Panginoon, ang mga taong nanalig sa iyo. At kami umaasa na sa buhay na ito, sasamahan mo kami. Salamat, Panginoon. Purihin kaya ng aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.